So yun guys, welcome back to my channel. At andito na tayo ngayon sa Osmeña. Pauwi na tayo galing sa trabaho. Isang mabilisang vlog lang to. At ang pag-uusapan natin ngayon guys ay kung bakit Sniper 155 ang napili kong motor na ipinalit sa ADB 150. So yun, bago natin pag-usapan yan guys, please like, share, and subscribe para palagi kang updated sa mga video ko. I-click mo na rin yung bell. So ayun guys, andito tayo ngayon sa kasagsagan ng traffic dito sa Osmeña. Naiipit na naman tayo dito guys ng mga malalaking truck. Ngayon ay pag-uusapan natin guys kung bakit Sniper 155 ang aking napiling ipalit sa ADB 150. Kaya nga pala Sniper 155 yung napili ko kasi syempre sa looks na rin. Napaka-pogi ng dating nito guys. Lalo na pag nakita mo sa personal. Matagal ko nang pinapanood tong Sniper 155 na to sa YouTube. Kaya ito na rin talaga yung kinuha ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sa mga magsasabing hindi ako nag-upgrade ng motor. Para sa akin naman nag-upgrade ako guys kasi yung ADB 150, scooter kasi yun guys. Tapos 150, itong Sniper na to ay 155, naka-clutch pa. So upgrade pa rin, hindi man downgrade yung nangyari. So ayun, sa looks ang ganda ng Sniper 155. Tapos naka-ABS pa to guys. Ito yung 2024 na Sniper 155. Na-launch to nung 2024, naka-ABS. Tapos naka-BBA. Ayun, yung nagdagdag sa kanya. Hindi ko sure guys kung lumaki yung gulong niya eh. Or same lang nung mga dating Sniper. Pero sa mga nakikita ko naman dito na mga nakakasabay ko, parang mas malaki yung gulong ng Sniper ko sa mga Sniper na nakikita ko dito sa paligid ko. Hindi ko sure guys i-check nyo na lang din kung ano yung size ng gulong ng standard tsaka itong ABS, kung same lang ba. May pinalitan na pala ako dito. Itong nakikita nyo sa aking unahan na side mirror, ito pala yung Motaro. Kinabit ko na siya guys. Meron akong vlog niyan, pero hindi ko na-videohan yung pagkakabit. Nag-unbox lang ako ng Motaro. Tapos ayun guys, nakita ko wala na pala tayong gas. Magpapagas tayo mamaya sa Shell kung may madaanan tayo. Malapit na lang din naman ang biyahe ko. Hindi na abutin ng 30 minutes. Ito pala guys ay 1 down, 5 up. Sa una nangangapa pa ako. Pero ngayon mukhang okay na naman kasi nung una guys namamatayan talaga ako. Traffic lang talaga ako nahihirapan dito kasi nakakangala yung pagpindot-pindot ng clutch pag traffic, lalo na pag ganito mga truck yung kasabay sa harapan mo. Napakahirap guys. Kailangan control ka talaga. Tapos ayun ang pinagkaiba nga niya sa ADB. Ito tingnan nyo, nakakasingit ako ng ganitong kaliliit lang. Sa ADB guys hindi ako makasingit. Hindi to comparison ng ADB tsaka 150 Sniper guys Ito lang yung kung bakit ko nagustuhan yung Sniper, kung bakit ko napiling bilhin itong Sniper. Kasi nga dahil din dito, magaan siya kung siya magaan. Kasi nga galing ako sa ADB, di ba? Hindi siya mahirap dalahin. Wait lang. Tayo muna i-discarte ng pasingit-singit dito guys. Kagaya yan guys, tingnan nyo. Nakalabas kaagad ako dun sa traffic. Meron palang ginagawang kalsada. May nasiraan pa. So ayun, nandito na ako ngayon. Papunta na ako ng Nagtahan Bridge. Bilis-bilis lang ng biyahe. Mula Makati hanggang Sampaloc, Manila. Ipit na ako dito guys. Ang hirap nito. Try natin dito. Sana wag kumabante. Thank you. Grabe talaga ang traffic dito sa Osmeña.
Tapos ayun, nilagyan ko na rin pala siya ng top box guys. At ang nilagay ko sa kanyang top box ay plastic lang naman. Para hindi masyadong mabago yung bigat ng kanyang katawan. Konti lang yung madagdag na bigat ba. Para hindi ako nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon. Keyless na rin pala siya guys. Meron na siyang charging port dito sa harap, hindi na kagaya ng mga dating sniper na alam ko pinapalagyan pa yun eh, pero hindi ako sure kung pinapalagyan pa yun o meron na talaga siya. Ayan guys, oh. Tapos ang odo ko ngayon ay 317, batang bata pa. Kailangan maka 500 ako guys para mapa-change oil ko na. Dito na tayo guys, ligo na tayo dito. Tapos sa upuan naman guys, matigas talaga siya. Kailangan natin siyang ipa-customize para hindi tayo mahirapan sa mga biyahe nating malalayo guys. At ang napansin ko rin pala dito, napakabilis niya talaga. Grabe yung arangkada niya. Kaya pag nagkamali ka dito, pag di ka sanay guys, talagang tatalsik ka. Tatalsik talaga yung unahan ng motor pag napindot mo yung clutch ng hindi mo inaasahan. Kailangan mag-aral muna ng manual bago magmotor ng ganito. Kasi para iwas disgrasya na din guys. Mas maganda yung safe tayo. So ayun lang guys. Yun lang yung dahilan kung bakit ko talaga pinili itong Sniper 155R na ABS na to. Sulit na sulit to guys. Hindi mo masasabing kinulang. Ay, isa pa pala guys, naka sleeper clutch siya. Para ka talagang naka big bike dito. Hindi ka mabibigo. Naka sleeper clutch na siya. May mga nakikita akong review na na parang iginaya daw siya dun sa mga malalaking bike ng Yamaha. Kaya naka sleeper clutch siya. So ayun lang guys. Yun lang naman. At nandito na ako, malapit na ako. So hanggang dito na lang, tatapusin ko na lang tong vlog na to. Please like and subscribe para palagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Peace. See you on my next vlog guys.